Ang gabing sinabi ng aking manugang, si Marco, umalis ka na, matanda, sa aking sariling sala. Anak kong si Ana, walang imik. Ang hiya at sakit na yon halos pumatay sa akin. Sa loob ng 4 na taon, ako ang ilaw ng tahanan. Nagbigay ng tahanan, pambayad kuryente, lahat. Ngunit sa kanila, ako'y palamuti lang. Umalis ako. Dala lang ang bag pero hindi nila alam may lihim na yaman ako. Ang titulo ng bahay sa pangalan ko. Solong may-ari. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal, hindi lang ang bahay. Bibigyan ko sila ng leksyon na alalahanin nila, pati ng kanilang mga apo. Kung naramdaman mo na ring pinagtabuyan, i-like, i-share. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Sabihin mo ang kwento mo. Ang gabi ay lumalalim na, at sa aking sariling sala, nakakita ako ng kaunting kapayapaan. Para sa akin, ang bawat dulo ng araw ay may ritual. Nakaupo ako sa paborito kong silya, iyong may lumang sandalan kung saan laging nakapatong ang aking kamay. Ito ay isang silya na saksi sa maraming taon ng aking buhay, sa mga tuwa at lungkot, sa mga pananahimik at paggunita. Sa harap ko, ang telebisyon ay nagpapalabas ng balita sa gabi. Hindi sa ganoon ako kainteresado sa mga ulo ng balita, kundi dahil ang kalahating oras na yon ay akin. Ito ang tanging oras sa isang buong araw, kung kailan walang nangangailangan ng anuman sa akin. Kung kailan humihinto ang kirot sa aking mga tuhod, at ang aking mga iniisip ay maaaring lumutang ng malaya, walang istorbo. Nararamdaman ko ang lamig ng hangin mula sa bintana, at ang payapang dilim sa labas ay tila bumabalot sa akin ng ginhawa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho. Isang anino ang dumaan, at nakita ko ang hulma ni Evan, ang aking manugang, na tumayo sa harap ng telebisyon. Hindi niya ako tinignan. Hindi man lang niya ako binigyan ng kahit isang sulyap. Ang kamay niya ay umabot lamang, at pinindot ang buton sa RE. Isang malakas na click ang narinig ko, at pagkatapos, ang itim na screen ang tila nagsalita para sa kanya. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi, biglaan, at nakakasakit. Para itong marahas na suntok sa aking dibdib. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay tila napakalakas sa biglaang pagkawala ng ingay. Pagkatapos, lumingon siya. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita ay binigkas niya ng malinaw, malakas, na tila ba ako ay isang estranghero, o mas masahol pa, isang balakid. Umalis ka na. Pumunta ka na sa iyong silid. Ang sala na ito ay akin na ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng walang habag. Sa isang sandali, nagtaka ako. Nag-alinlangan ako. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Sa aking pagtanaw, ipinagpatuloy ni Evan ang kanyang walang pakialam na kilos. Mula sa kanyang kinaupuan sa sofa, na ako mismo ang nagbayad, pinindot niya ang kanyang cellphone, at nilakasan ang volume. Tila ba ako ay naglaho na? Para sa kanya, marahil, ako ay isa lamang lumang kasangkapan sa bahay, isang bagay na naroroon lamang, bahagi ng kabuuan, ngunit walang sariling halaga. Ang kanyang kilos ay nagbigay ng bigat sa aking puso, ngunit sa pagkakataong ito, may iba na akong naramdaman. Hindi na lamang ito kirot. Ito ay isang uri ng kalinawan. Dahan-dahan, sa kabila ng pagtutol ng aking mga kasukasuan, tumayo ako. Bawat galaw ay parang may kalaban, bawat himpilan ay nagbigay ng ingay sa aking mga buto. Ngunit pinilit kong hindi pansinin ang mga ito. Ang mas matinding kirot ay hindi na sa katawan, kundi sa kalooban. Tumungo ako sa pasilyo, patungo sa isang mangkok na laging nakalagay malapit sa pinto, kung saan nakasabit ang mga susi. Kinapa ko ang malamig na metal, at ang paghawak dito ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng pagiging totoo, ng konkretong katotohanan. Ang mga susi na yon, sa loob ng maraming taon, ay sumisimbolo sa aking responsibilidad, sa aking pag-aalaga. Ngayon, tila ba sila ang magiging susi sa aking bagong simula? Mula sa likuran ko, narinig ko ang mapanuksong tawa ni Evan. Huwag mong kalimutan ang salamin mo, sabi niya. Isang biro na puno ng panunuya, na nagpapahiwatig na ako ay matanda na at malilimutin, na ang aking pag-alis ay isang bagay lamang na dapat pagtawanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay tila bumangon sa hangin at lumampas sa akin, walang kapangyarihan. Hindi na nila ako nasasaktan. Ang isip ko ay nakatuon na sa ibang bagay. Naglakad ako patungo sa pintuan. Ang aking anak na si Ana hindi sumunod. Walang tinig na nagpahinto sa akin, walang yapak na sumunod.
Ang kanyang katahimikan ay nagpatunay sa aking natuklasan kanina. Nagkaroon ng isang sandali ng pag-aalinlangan, ng paghahanap ng huling pagkakataon, ngunit walang dumating. Doon, sa may pintuan, huminto ako sandali. Ang aming litrato ng bundok sa probinsya, na nakasabit ng bahagyang tabingi, ay tila sumalubong sa aking tingin. Ang alpombra na linggo-linggo kong nililinis, ay flat na flat sa bahagi kung saan laging bumabagsak ang sapatos ni Evan. Sa bawat sulok ng aking mata, nakita ko ang mga bakas ng buhay na unti-unting lumiliit, para lamang magbigay daan sa isang tao na naniniwala na ang espasyo ay isang bagay na basta-bastang kinukuha. Sa loob ng 4 na taon, ako ay tila isang dahon na dahan-dahang nalalanta, nagpaparaya, nagpapaliit ng aking sarili. Para saan? Para sa isang tao na walang pagpapahalaga sa aking presensya, sa aking pag-aari. Ang bawat dekorasyon, bawat kasangkapan, bawat sulok ng bahay na yon ay mayroong kwento, kwento ng aking pamilya, ng aking pagsisikap, ng aking pagmamahal. Ngunit para kay Evan, tila ito ay isang blankong kanbas lamang na maaari niyang burahin at sulatan ng sarili niyang kagustuhan. Kinuha ko ang huling hininga at lumabas. Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan. Walang galit sa bawat paggalaw ko. Walang takot. Tila ba naglalagay ako ng isang huling tuldok sa dulo ng isang napakahabang pangungusap. Ang hangin sa labas ay sariwa, may amoy ng alabok at ng mga bulaklak sa gabi. Ang simoy ng hangin ay nagbigay ng kakaibang ginhawa, malayo sa bigat ng loob ng bahay na aking iniwan. Kinandado ko ang gate mula sa labas. Ito ay isang simbolikong kilos, isang pagtatapos. Naglakad ako ng walang katiyakan kung saan ako patungo, ngunit alam kong palayo. Lumakad ako hanggang sa makakita ako ng taxi. Tinanong ako ng driver kung saan. Sa isang hotel sa downtown, ang sagot ko. Ang aking tinig ay matatag. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari, ngunit may isang bagong lakas na bumubulwak sa aking puso. Ito ay ang simula ng isang pagbabago, isang pagbabangon. Sa loob ng tahimik na silid ng hotel, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal nang nawala sa aking sariling tahanan. Hindi tulad ng bahay na aking iniwan, na laging puno ng ingay, ng pagdamba ng pinto, ng malakas na tunog ng telebisyon mula sa kabilang silid. Walang Evan na naglalakad ng paikot-ikot, tulad ng isang hayop na nakakulong, na ang bawat hakbang ay tila nagpapayanig sa aking buong pagkatao. Dito, ang tanging maririnig ko ay ang mahinang huni ng air conditioner, isang malambing na tugtog na tila lulabi para sa aking matagal ng ginugulong na isipan. Ang mga ilaw mula sa kalye ay sumisilip lamang sa mga kortina, nagbibigay ng isang mahinang sinag na hindi nakakasira sa katahimikan ng gabi. Ito ay isang uri ng katahimikan na nagbibigay ng ginhawa, isang espasyo kung saan ang aking mga iniisip ay maaaring lumutang ng malaya, walang takot sa paggambala. Hindi ako nakatulog ng maayos ngayong gabi, ngunit hindi ito ang uri ng pagpupuyat na dulot ng pangamba o pag-aalala. Sa halip, ito ay isang uri ng aktibong pagmuni-muni, isang malalim na pag-isip. Ang aking isip ay tila muling nabuhay, nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang bawat bahagi ng aking utak ay tila nagtatrabaho, nag-ugnay ng mga piraso ng impormasyon, nagtatakda ng mga hakbang. Ang aking mga alaala ay naglabasan, hindi bilang mga multo ng nakaraan, kundi bilang mga gabay patungo sa kinabukasan. Ito ay ang alertong pananahimik ng isang isip na sa wakas ay nabigyan ng sapat na espasyo upang muling gumalaw, upang muling magplano. Umupo ako sa maliit na mesa malapit sa bintana, kung saan ang madilim na salamin ay nagpapahiwatig ng isang malawak na tanawin ng lungsod na natutulog. Sa harap ko, maingat kong binuksan ang lumang leather folder na matagal ko nang hindi nahahawakan, mga taon na ang lumipas. Ang amoy ng lumang papel at katad ay bumalot sa akin, isang pamilyar na amoy na nagdala sa akin pabalik sa nakaraan. Sa loob nito, naroon ang mga kopya ng mga dokumento na araw-araw kong hinahawakan noong ako ay nagtatrabaho pa sa opisina ng rehistro ng mga gawa, Registry of Deeds, sa aming bayan. Mga titulo, mga deed of sale, mga linya ng pagmamayari na hindi nagsisinungaling. Mga pahina na naglalaman ng katotohanan, ng mga kasunduan, ng mga batas na hindi nalilimutan. Sa loob ng 32 taon, naging bahagi ako ng sistemang iyon. Nakita ko kung paano magkawatak-watak ang mga pamilya dahil sa mga hangganan ng lupa, sa mga huling habilin, at sa mga nakalimutang lagda. Narinig ko ang mga matamis na tinig na naging matatalim sa sandaling questionin ang pagmamayari.
At sa loob ng mga taon na yon, natutunan ko ang isang hindi matitinag na katotohanan, ang damdamin ay kumukupas, ngunit ang papel ay hindi. Ang mga dokumento ay nananatili, nagpapatunay, nagpapatibay. Hinawakan ko ang deed of sale ng aming bahay. Naroon iyon, eksakto sa aking pagkakaalala. Malinis ang pagkakarehistro. Walang mga layan, walang transfer, walang joint ownership. Ang bahay na yon ay hindi kailanman nawala sa aking pangalan. Hindi nang mamatay ang aking asawa. Hindi nang magtanong si Ana kung maaari ba silang manatili ni Evan ng isandali lang. Hindi nang ang isandaling lang inayon ay umabot sa 4 na mahahabang taon ng mga salitang nilunok at mga pinto na isinara. Ang aking pangalan, Teresita Reyes, ang tanging nakasulat doon bilang solong may-ari. Sa sandaling iyon, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang unang beses na umiti ako ng tunay ngayong gabi. Isang ngiting puno ng kaluwagan at, higit sa lahat, kapangyarihan. Si Evan. Kinuha niya ang remote control. Ngunit hindi niya kailanman pagmamay-ari ang bahay. At bukas. Bukas na bukas. Matututunan niya ang pagkakaiba. Ang katotohanan sa likod ng mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng matinding lakas. Isang lakas na hindi kailangang maging marahas, kundi tahimik at matatag. Hindi ako nakatulog ng labis, ngunit hindi ito pag-aalala. Ito ay pag-asa. Ang gabi ay umuusad. Ang lungsod ay tahimik sa labas. Ngunit sa loob ng maliit na silid na yon, isang mahalagang desisyon ang nabuo. Ang desisyon na babawiin ko ang lahat ng sa akin. Handa na ako. At sa pagdating ng umaga, isang bagong kabanata ang magsisimula para sa akin, para sa aming tahanan, at para sa mga taong akalay kaya nila akong apihin. Sa loob ng tahimik na silid ng hotel, habang nakaharap sa maliit na mesa at nakalatag ang mga mahahalagang dokumento, tila ako ay muling bumalik sa aking pinagtatrabahuhan noon. Mayaman sa karanasan, ang aking isip ay naglakbay pabalik sa opisina ng rehistro ng mga gawa, kung saan ako naglingkod ng buong dedikasyon sa loob ng 32 taon. Ang bawat pahina na aking hinahawakan, bawat papel na aking pinag-aralan, ay naglalaman ng mga kwento ng buhay. Ngunit madalas, ito ay mga kwento ng mga pamilyang nagkawatak-watak. Naaalala ko ang bawat detalye. Ang mga labanan sa pagitan ng magkakapatid dahil sa hangganan ng lupa, ang mga di pagkakaunawaan sa mga huling habilin, o ang pagkalimot sa isang mahalagang lagda. May mga pagkakataon na ang matatamis na tinig ay naging matatalim, ang mga ngiti ay napalitan ng puot, at ang dating malalim na ugnayan ay unti-unting napigtal. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa sandaling ang pagmamay-ari ay questionin. Ang karaniwang problema sa lupa ay nagiging labanan para sa dangal at karapatan, at sa Pilipinas, kung saan ang pag-aari ay bahagi ng ating pagkakakilanlan, ito ay nagiging mas masakit. Sa loob ng mga taong iyon, nasaksihan ko ang pagbabago ng mga tao. Ang mga taong kilala ko bilang mabait at mapagbigay ay nagpapakita ng ibang mukha kapag ang usapan ay tungkol sa ari-arian. Ang papel, ang mga titulo, ang mga batas, ito ang nagiging sandigan ng bawat panig. At sa bawat kaso, laging may isang bagay na nananatili, hindi nawawala, hindi nagbabago. At doon ko natuklasan at natutunan ang isang hindi matitinag na katotohanan. Isang prinsipyo na bumubuo sa pundasyon ng aking propesyon at ngayon ay nagbibigay liwanag sa aking personal na karanasan. Ang damdamin, kahit gaano pa kalalim, gaano pa kasakit, ay kumukupas sa paglipas ng panahon. Ang mga pangako, kahit gaano pa kalakas ang bigkas, ay maaaring malimutan o hindi matupad. Ngunit ang papel. Ang papel. Ang mga dokumento ay hindi. Hindi sila kumukupas. Hindi sila nalilimutan. Sila ang nagtatala ng kasaysayan, ng katotohanan, ng walang pagkiling. Ang mga ito ay nagpapatunay, nagpapatibay, at nagpapairal ng katarungan sa huli. Tiningnan ko muli ang deed of sale ng aking bahay. Nakalatag ito sa harap ko, sa isang malinis at maayos na pahina, eksakto sa aking pagkakaalala. Hindi na kailangan pa ng malalim na pagsisiyasat, alam ko na ang bawat linya nito. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba akong hinahanap. Hinahanap ko ang mga bakas ng pagbabago, ng mga transaksyon na hindi ko alam. Hinanap ko ang anumang tanda ng mga liyen na maaaring inilagay ng iba, ng mga transfer ng pagmamay-ari na ginawa ng walang pahintulot ko, o ng anumang joint ownership na hindi ko alam. Ngunit wala. Walang ni isa. Ang aking pangalan. Teresita Reyes. Mananatili ito roon.
Malinis ang pagkakarehistro. Ang bahay na yon ay hindi kailanman nawala sa aking pangalan. Hindi nang bawian ako ng buhay ng aking pinakamamahal na asawa, na kasama kong bumuo ng pangarap na yon. Hindi nang magtanong si Ana kung maaari ba silang manatili ni Evan ng isandali lang, isang kahilingan na inakalang ko'y pagmamahal, isang suporta. At lalong hindi nang ang isandali lang inayon ay umabot sa 4 na mahahabang taon ng mga salitang nilunok ko para lang sa kapayapaan, at mga pinto na isinara sa aking sariling tahanan. Nagsimula akong magbuhos ng kape sa isang tasa na galing sa hotel. Ngunit hindi ko ito nainom. Nanatili itong mainit, hindi pa nahahawakan. Ang refleksyon ko sa madilim na bintana ay nagulat sa akin. Naroon ang parehong kulay abong buhok, ang parehong nakakunot na mukha na dulot ng edad at ng maraming karanasan. Ngunit may isang bagay na nagbago sa aking mga mata. Hindi na ito ang mga matang puno ng pag-aalinlangan o ng pagtanggap sa kapalaran. Ang nakikita ko ngayon ay ang babaeng dating nagtatrabaho sa counter. Ang babaeng underestimated ng marami, hanggang sa napagtanto nilang alam niya eksakto kung saan titingnan, alam niya eksakto kung ano ang hanapin. Ang babaeng may kaalaman at may tapang. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa harap ng aking mga dokumento, isang desisyon ang nabuo. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako mananahimik. Kinuha ko ang aking cellphone. Nag-scroll ako sa mga pangalan hanggang sa nakita ko ang isang pangalan na matagal ko nang hindi dinayal. Daniel Price. Kami ay nagtrabaho sa magkabilang panig ng kalye noong ako ay nag-file pa ng mga dokumento at nagwawasto ng mga pagkakamali na walang ibang nakakapansin. Siya ang humahawak ng mga property disputes. Ako naman ang humahawak ng mga record na siyang nagpapasya sa mga ito. Madalas kaming nagkikita, profesional, may respeto, walang labis na usapan. Alam kong siya ang aking kailangan. Ang aking trump card. Ang pagtawag sa kanya ay hindi lamang isang simpleng tawag sa telepono. Ito ay isang hakbang, isang pagtalon mula sa dilim patungo sa liwanag, mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging isang mandirigma. Ito ay ang simula ng pagbawi ko sa aking sarili. Sa aking buhay. Ang tanong ay, handa na ba siya para sa pagbabagong ito? Ang madaling araw ay dumating, ngunit ang aking silid sa hotel ay nanatili pa ring tahimik, balot ng kapayapaan. Kakaiba. Hindi gaya ng dati na laging may alalahanin sa bawat bagong umaga. Sa gitna ng katahimikan na yon, naisipan kong gumawa ng kape sa hotel. Habang ang mainit na singaw ay umaakyat mula sa tasa, ang aking mga mata ay nakatitig sa aking refleksyon sa madilim na bintana. Ang parehong kulay abong buhok, ang parehong mga kunot sa aking mukha na sumasalamin sa mga taon ng paggawa at pag-aalaga. Ngunit may ibang kislap sa aking mga mata ngayon. Hindi na ito ang mga matang puno ng pag-asa na hindi natutupad o ng pasensya na inaabuso. Hindi. Ang nakikita ko ngayon ay ang matatag na tingin ng isang babaeng may kaalaman, ng isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang karapatan. Kinuha ko ang aking cellphone. Nag-scroll ako sa mga lumang contacts hanggang sa nakita ko ang pangalan na matagal ko nang hindi dinayal. Daniel Price. Hindi namin madalas magkausap, ngunit ang aming ugnayan ay laging propesyonal at may paggalang. Alam ko sa aking puso na siya ang tamang tao. Ang kanyang kaalaman sa batas sa lupa ay walang kapantay. Sa ikatlong ring may sumagot. Margaret. Gabi na. Ayos ka lang ba? Ang boses ni Daniel ay may halong pagtataka, pagkatapos ay pag-aalala. Ang kanyang boses ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Alam kong makakaasa ako sa kanyang pag-unawa. Ngayon, ayos na ako, sagot ko, may bahagyang paghinga ng kaluwagan. Ngunit kailangan ko ang tulong mo bukas ng umaga. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Kilala ako ni Daniel. Hindi siya nagtanong ng mga bagay na puno ng drama o ng mga detalye na hindi mahalaga. Alam niya na kung ako ang tumawag sa ganoong oras, ito ay seryoso. Ano ang nangyari? Mahinahong tanong niya. Ikunuwento ko sa kanya ang buong katotohanan. Walang dagdag, walang bawas. Bawat detalye ay sinabi ko ng buong katapatan, mula sa pagiging itinaboy ni Evan sa aking sariling sala, hanggang sa pananahimik ni Ana. Ang 4 na taon na kanilang pananatili sa aking bahay nang walang anumang kasunduan. Ang aking pagnanais na sila ay umalis ng legal. Ito ay hindi isang simpleng kwento ng alitan sa pamilya. Ito ay isang usapin ng karapatan ng paggalang. Muli may mahabang katahimikan.
Mas mahaba kaysa sa una. Narinig ko ang mahinang huni ng telepono at naghintay. Ang bahay, nasa pangalan mo pa ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit seryoso. Solong may-ari, sagot ko agad, puno ng kumpiyansa. Ito ang aking sandata. Ang aking patunay. Isang mahinang paghinga ang narinig ko mula sa kanya. Kung gayon, hindi ka humihingi ng pahintulot, sabi ni Daniel. Ang bawat salita niya ay tila nagbigay ng linaw sa sitwasyon. Humingi ka ng pamamaraan. Legal na pamamaraan. Eksakto. Ang salitang iyon ay lumabas mula sa aking bibig ng may tiwala. Sa wakas, may nakakaintindi. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, mabagal at may pag-isip. Kaya pakinggan mo ako ng mabuti, simula niya. Ang kanyang tono ay naging mas formal, mas seryoso. Hindi sila mga nangungupahan. Sila ay mga occupants ila consent. Na ang pahintulot na iyon ay maaaring bawiin. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig. Ihahanda namin ang isang notice. Kailangan itong ihatid ng maayos. Walang sigawan, walang paghaharap. Papel lang. Narinig ko ang mga salitang iyon. Papel lang. Ang isang simpleng piraso ng papel, ngunit may taglay na kapangyarihan ng batas. Isinara ko ang aking mga mata, at naramdaman ko ang isang bagay na unti-unting lumalagay sa tamang posisyon sa aking kalooban. Isang matinding pakiramdam ng kapayapaan, ng pagresolba. Bukas, sabi ko, may bahid ng pag-asa sa aking tinig. Bukas, kumpirma ni Daniel. Padadalhan ko ang aking kasamahan upang ihatid ito. Hindi mo na kailangan pang naroroon. Mabuti. Ito ay isang malaking kaluwagan. Hindi ko kailangan pang harapin si Evan. Bago kami magbitaw ng linya, may idinagdag siya, mahina at may pag-aalala. Alam mong babaguhin ito ang iyong relasyon sa iyong anak. Alam ko, sagot ko. Walang bahid ng pagdududa. Ngunit nagbago na ang lahat. Huminto lang ako sa pagpapanggap na hindi. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng malalim na kahulugan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang pagtatatag ng sarili. Nang matapos ang tawag, ininom ko ang kape na kanina pa nakatayo. Ito ay mapait, ngunit nagbigay sa akin ng kakaibang pampalubag-loob. Humiga ako sa kama, bupa ang aking damit, at nakatulog ng mahimbing. Tila ba inilapag ko na ang isang mabigat na pasanin? Sa labas, patuloy ang paggalaw ng lungsod, walang pakialam sa aking mga pinagdadaanan. Ngunit sa loob ng tahimik na silid na iyon, isang matinding desisyon ang nabuo. Isang desisyon na sa pagdating ng umaga, ang bahay na pinagtabuyan ako ay tatanggap ng isang bisita. Isang bisita na hindi kakatok dahil sa paggalang, kundi dahil sa batas. At iyon ang simula ng pagbawi ko sa aking sarili, sa aking tahanan, at sa aking kapayapaan. Ang umaga ay dumating, dala ang maputlang liwanag ng araw na sumisilip sa mga kortina ng hotel at dahan-dahang lumapat sa aking mukha, tila isang malambing na haplos. Nagising ako ng walang alarm, nang walang kinagisnang bigla ang takot na dati bumabati sa akin sa bawat araw sa aking sariling tahanan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang aking mga iniisip ay hindi na tungkol sa kung anong mood kaya si Evan o kung gaano ako kainat dapat kumilos sa paligid niya. Hindi. Ang mga ito ay tumpak at maayos, tulad ng mga dokumento na nakalatag ng maayos sa isang mesa. Mayroon akong malinaw na plano. Mayroon akong layunin. Pagpatak ng 8:30 ng umaga, isang beses umugong ang aking telepono. Isang text message mula kay Daniel Price, nasa daan na siya. Isang simpleng kumpirmasyon, ngunit nagdala ng bigat ng inaasahang pagbabago. Naramdaman ko ang kakaibang pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa nerbiyos, kundi dahil sa pag-asa. Tumayo ako, nagtungo sa banyo at naligo. Nagbihis ako ng simple, ngunit may kasamang dignidad. Pagkatapos, umupo ako sa may bintana, hawak ang aking bag sa kandungan. Sa loob nito naroon ang aking mga susi, ang aking identification card, at ang folder na tahimik na naghihintay para sa sandaling ito. Ito ang aking armor. Sa aking isip, inilarawan ko ang bahay sa kabilang bayan, eksakto sa aking pagkakaalis. Siguro si Evan ay natutulog pa sa sofa, ang telebisyon ay marahil nakatutok pa rin sa anumang channel na inangkin niya noong nakaraang gabi. Siguro si Ana ay kumikilos ng maingat, iniintay ang kanyang init ng ulo, iniisip na ang katahimikan ay kapayapaan. Isang maling akala na matagal nang bumabalot sa kanila. Ang lahat ay tahimik pa.
Ngunit alam kong hindi ito magtatagal. Pagpatak ng 9:12 ng umaga, muling nagring ang aking telepono. Ibang numero. Ngunit alam ko kung sino. Mae. Ang boses ni Rachel, matalim at puno ng takot. May lalaki sa pintuan. Sabi niya may kinalaman sa legal na usapin. Hindi ako nagmadali na sumagot. Hinayaan kong magring ang telepono. Isang beses pa, pagkatapos ay 2 beses. Pinayagan kong lumipas ang mga sandali, habang ang aking isip ay kalmado, nakatutok sa aking plano. Tumingin ako sa labas, sa kalye sa ibaba, sa mga taong naglalakad patungo sa trabaho, walang kamalay-malay na isang tahimik na lindol ang dumadaan sa aking family room. Sa wakas, sumagot ako. Gising na ba si Evan? Tanong ko, ang aking boses ay matatag, walang bakas ng pag-aalala. Nagsisisigaw siya, bulong ni Rachel, ang kanyang boses ay nanginginig. Akala niya tungkol sa bill ng internet o kung ano. Ang kanyang pagkabagabag ay malinaw. Ma, ano ang nangyayari? Pakinggan mo ng mabuti, Rachel, sabi ko. Kunin mo ang mga papeles, basahin mo, at sabihin mo kay Evan na hinaan ang boses niya. Hindi ako available para sa sigawan ngayon. Ang aking bawat salita ay may bigat, may kapangyarihan. May narinig akong mahinang pagsabog ng tunog sa kabilang dulo. Ang boses ni Evan ay lumusot sa telepono, humihingi ng sagot kung nasaan ako, kung ano ito. Kung paano ako naglakas loob na ipahiya siya sa harap ng isang estranghero. Pagkatapos katahimikan. Naputol lamang ng mahinang kaluskos ng papel. Ma, sabi ni Rachel sa wakas, ang kanyang boses ay hindi matatag, puno ng luha. Sabi dito, Notice of Termination of Occupancy, 30 araw. Sagot ko. Tama yan. Hindi mo ito magagawa. Ito ang tahanan namin. Ang kanyang pagmamaktol ay nagpapakita ng kanyang pagkabigla. Ito ang bahay na pinayagan kitang tirahan, sabi ko ng kalmado. Ang pahintulot na yon ay tapos na. Narinig ko si Evan sa background, nagmumura, naglalakad ng paikot-ikot, kumakapit sa mga salita na hindi niya maintindihan. Nagsimulang umiyak si Rachel, ngunit hindi ko pinalambot ang aking boses. Ang taong ito ay naghahatid lamang ng papel, patuloy ko. Hindi siya ang kalaban mo. Ang batas ay hindi umaatake sa inyo. Nililinaw lang nito ang isang bagay na hindi dapat ikinalito. Ang tawag ay biglang natapos. Naisip ko ang kasamahan ni Daniel, malinis at kalmado, na lumabas sa gate habang ang kaguluhan ay pumupuno sa espasyong kanyang iniwan. Naisip ko ang mukha ni Evan nang ang salitang occupant ay pumasok sa kanyang pag-unawa. Hindi owner, hindi provider, kundi occupant. Bumaba ako at nag-order ng agahan sa cafe ng hotel. Oatmeal, kape, tubig. Mga simpleng bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, masarap ang bawat subo. Sa kalagitnaan ng aking pagkain, muling umugong ang aking telepono. Gawain tinanggihan, card suspendido. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Matapos ang abiso, dumating ang katotohanan. Ma, isa pang mensahe ang sumunod. Wala na ang internet. Galit na galit si Evan. Ano ang ginagawa mo? Uminom ako ng kape bago sumagot. Binabawi ko ang aking buhay. Inilagay ko ang telepono ng nakaharap pababa at hinayaan kong balutin ako ng ingay ng lungsod. Sa kung saan sa kabilang bayan, isang lalaki na nagkamali ng akala na ang lakas ng boses ay kapangyarihan ay unti-unting natututunan kung gaano kanipis ang kanyang kinatatayuan. At sa loob ng aking sarili, isang pinto na matagal nang nakasara ay sa wakas ay nabuksan. Ito ay simula pa lamang. Ang simula ng pagbawi ko sa aking sarili at sa aking kapayapaan. Ang unang tunay na pagyanig ay nangyari sa isang grocery store, halos 20 minuto lamang ang layo mula sa aking hotel. Hindi ko ito nakita ng personal, ngunit naramdaman ko ang bawat pangyayari sa pamamagitan ng aking telepono. Ang pangalan ni Rachel ay nag-flash sa screen, sinundan ng sunod-sunod na mensahe na halos hindi ko na mabasa sa sobrang bilis. Hindi gumagana ang card. Nakatitig ang cashier. Pinapanood kami ng mga tao. Narinig ko sa bawat salita ang kanyang pagkapahiya, ang kanyang pagkatakot. Tapos, ang mas matinding bigat, sabi ni Evan, ayusin mo ngayon, mapakiusap. Hinayaan ko lang ang telepono na nakalagay sa tabi ko sa mesa, habang tinatapos ko ang aking oatmeal. Maingat kong pinunasan ang aking bibig, tupiin ang napkin ng maayos, at saka ko pa. Lamang ito kinuha.
Ang aking mga daliri ay kalmado, walang bakas ng pagmamadali. Hindi ito sira ang aking tinipa. Nakasara na. Ang sagot ay dumating agad. Puno ng galit, walang filter. Hindi mo ito magagawa. Ang card na iyan ay para sa grocery, para sa mga pangangailangan. Sa loob ng 4 na taon, sagot ko sa aking isip. Sa loob ng 4 na taon, kayo ay nanirahan ng walang bayad sa renta, sa kuryente, sa tubig, sa anumang kontribusyon. Hindi ito emergency. Ito ay pagwawasto. Ang mga salitang iyon ay hindi ko sinabi sa kanya, ngunit ito ang nagbigay lakas sa aking loob. 1 minuto lang ang nakalipas, at ang numero ni Evan ay lumabas sa screen. Sinagot ko ito. Hindi dahil sa may utang ako sa kanya, kundi dahil ang kalinawan ay pinakamabisa kapag inihatid ng maaga. Ano ba ang ginawa mo? Sigaw niya, ang kanyang boses ay nag-echo sa aking tenga. May ideya ka ba kung gaano ito nakakahiya? Ang pagkapahiya ay ang pagiging utusan na umalis sa iyong sariling sala, sabi ko ng pantay at walang emosyon. Ang nararamdaman mo ngayon ay abala. Ang aking mga salita ay tila bumalik sa kanya, isang mapait na paalala. Tumawa siya ng matalim, ang tunog ay tila basag. Sinusubukan mo kaming kontrolin gamit ang pera. Hindi, sagot ko, matatag ang aking boses. Huminto lang ako sa pagkalito sa tulong sa obligasyon. Ang linya sa pagitan ng dalawa ay naging malabo sa loob ng mahabang panahon. Nagsimula siyang magsalita ng mabilis, ang mga salita ay nagkakabuhol-buhol, nagpapaliwanag kung paano ang lahat ay pansamantala, kung paano nagbago ang merkado, kung paano ang kanyang mga investment ay malapit nang bumalik. Ginamit niya ang parehong mga parirala na ginagamit niya sa loob ng maraming taon sa tuwing magtatanong ako ng mahinahon. Sandali na lang. Malapit na. Magtiwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya pinutol. Pinakinggan ko ang bawat salita, hinayaan kong lumabas ang lahat ng kanyang mga rason, ang kanyang mga pangako. Nang matapos siya, humihinal, isang tanong lamang ang lumabas sa aking bibig. Nasaan ang pera, Evan? May isang paghinto, isang tunay na paghinto. Hindi mo maintindihan. Subukan mo ako. Ang boses ni Rachel ay sumingit sa tawag, mahina at nanginginig. Sabi niya, nakakulong ang pera. Sabi niya, nag-ipon kami. Nag-ipon ng ano? Tanong ko sa kanya ng mahina. Isang pananahimik muli. Pagkatapos, si Evan ay sumagot ng galit. Ang galit niya ay tila tinatakpan ang isang bagay na mas malalim. Takot. Nasa sobra kang reaksyon. Hindi mo basta-basta pwedeng hilahin ang alpombra sa ilalim namin. Tiningnan ko ang bank notification na nakasindi pa rin sa aking screen. Transaction declined 1,500. Meet department. Ang isang simpleng numero, ngunit naglalaman ng matinding katotohanan. Kayo ang humila ng alpombra sa ilalim ng inyong sarili, sabi ko. Huminto lang ako sa paghawak nito. Pinutol ko ang tawag. Sa hotel, lumakad ako patungo sa bintana at tumayo doon, hawak ang telepono. Marami pang mensahe ang dumating. Si Evan ay nag-aakusa, si Rachel ay nagmamakaawa. Hindi ako sumagot. Ang katahimikan ay hindi nakawalan. Ito ay isang hangganan. Pagkalipas ng ilang sandali, isa pang abiso ang dumating. Ito ay mas tahimik, ngunit mas mabigat. Account update. Supplementary card closed. Alerts active on primary holder only. Umupo ako sa gilid ng kama at hinayaan kong lumapag ang bigat nito. Ang pera ay naging aking boses sa loob ng maraming taon, nagsasalita kapag ako ay nananahimik. Ngayon, ang boses na yon ay nawala at ang natira ay ang katotohanan. Sa kabilang bayan, natutuklasan ni Evan kung ano ang mangyayari kapag ang kumpiyansa ay nakaharap sa matematika. Kapag ang mga pangako ay hinihingan ng mga resibo. Kapag humihinto ang ingay at tanging mga numero na lang ang nananatili. Hindi ako nakaramdam ng pagtatagumpay. Nakaramdam ako ng pagiging matatag. Ang takot na matagal nang kumakapit sa aking puso ay tila naglaho. Wala na itong tirahan. At kung wala ito, ang lahat ng pinagbatayan ni Evan ng kanyang otoridad ay nagsimulang gumuho. Tahimik sa harap ng lahat at sabay-sabay. Ano pa kaya ang susunod na mangyayari kapag ang pera ay hindi na nagiging sandata? Sa gitna ng kaguluhan at sigawan ni Evan sa kabilang linya, pinakinggan ko siya. Hindi ko siya pinutol. Hinayaan ko siyang magsalita ng mabilis, ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol na tila mga dahon na tinatangay ng hangin.
Ikinuwento niya kung paano raw ang lahat ay pansamantala, isang paborito niyang salita na tila ba makapagpapagaan ng anumang sitwasyon. Ikinuwento niya kung paano nagbago ang merkado at kung paano ang kanyang mga investment ay malapit nang bumalik. Ang mga pariralang ito ay paulit-ulit na ginagamit niya sa loob ng maraming taon, sa tuwing magtatanong ako ng mahahon, halos pabulong, tungkol sa kanyang mga plano. Laging may sandali na lang, o malapit na, o magtiwala ka lang sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang lahat. Pinakinggan ko siya ng walang hatol, pinakinggan ko ang kawalan ng laman sa bawat pangako. Nang matapos siya, humihingal, na tila ba nakatakbo ng isang mahabang distansya, isang tanong lamang ang lumabas sa aking bibig. Isang tanong na matagal nang nakakulong sa aking isip at ngayon ay may pagkakataong lumabas. Nasaan ang pera, Evan? May isang paghinto. Hindi isang ordinaryong paghinto, kundi isang tunay na paghinto. Isang sandali ng katahimikan na tila bumalot sa buong mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang pagkatakot. Ang kanyang pagiging walang masabi. Pagkatapos, ang boses ni Rachel ay sumingit sa tawag. Mahina at nanginginig, halos hindi marinig. Sabi niya, nakakulong daw ang pera. Sabi niya, nag-ipon kami. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang pagkalito, ng kanyang pananalig sa mga pangako ni Evan. Ngunit para sa akin, ito ay nagbigay linaw. Nag-ipon ng ano, tanong ko sa kanya ng mahina, ngunit may bigat sa aking boses. Hindi ito tanong na nanghihimasok. Ito ay tanong na naghahanap ng katotohanan. Isang pananahimik muli. Pagkatapos, si Evan ay muling sumagot, ang kanyang boses ay puno ng galit, ngunit sa ilalim ng galit na yon, may nakikita akong iba. Takot. Nasa sobra kang reaksyon, sabi niya, nagpupumiglas na makuha muli ang kanyang kontrol. Hindi mo basta-basta pwedeng hilahin ang alpombra sa ilalim namin. Ang alpombra. Ang alpombra na linggo-linggo kong nililinis. Ang alpombra na naging simbolo ng aking pag-aalaga, ng aking pagsisikap. Tinignan ko ang bank notification na nakasindi pa rin sa aking screen, isang maliit na detalye, ngunit may malaking ibig sabihin. Transaction declined 87. Meat Department. Isang maliit na halaga, ngunit nagpapakita ng malaking kakulangan. Ang kawalan ng kakayahan na kahit ang pinakapangunahing pangangailangan ay hindi na matustusan. Kayo ang humila ng alpombra sa ilalim ng inyong sarili, sabi ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Huminto lang ako sa paghawak nito. Pinutol ko ang tawag. Wala nang kailangang sabihin pa. Sa hotel, lumakad ako patungo sa bintana at tumayo doon, hawak ang telepono. Marami pang mensahe ang dumating. Si Evan ay nag-akusa, puno ng galit. Si Rachel ay nagmamakaawa, puno ng pagkalito. Hindi ako sumagot. Ang aking telepono ay tahimik sa aking kamay, ngunit ang katahimikan na ito ay hindi nakawalan. Hindi na ito isang pag-iwas. Ito ay isang hangganan. Isang malinaw na linya na iginuhit ko. Pagkalipas ng ilang sandali, isa pang abiso ang dumating. Ito ay mas tahimik, ngunit mas mabigat ang bigat nito. Account update. Supplementary card closed. Alerts active on primary holder only. Umupo ako sa gilid ng kama at hinayaan kong lumapag ang bigat nito. Ang pera ay naging aking boses sa loob ng maraming taon, nagsasalita kapag ako ay nananahimik. Nagbibigay ito ng kapayapaan, ng seguridad, ng kakayahan. Ngayon, ang boses na yon ay nawala. At ang nanatili ay ang katotohanan. Ang hubad at walang palamuting katotohanan. Sa kabilang bayan, natutuklasan ni Evan kung ano ang mangyayari kapag ang kanyang labis na kumpiyansa ay nakaharap sa simpleng matematika. Kapag ang mga matatamis na pangako ay hinihingan ng mga konkretong resibo. Kapag humihinto ang ingay at tanging mga numero na lang ang nananatili. Sa sandaling iyon, alam kong unti-unting lumalabas ang katotohanan. Hindi ako nakaramdam ng pagtatagumpay. Walang saya sa pagkakataong ito. Sa halip, nakaramdam ako ng pagiging matatag. Isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa akin. Ang takot na matagal nang kumakapit sa aking puso ay tila naglaho. Wala na itong tirahan. At kung wala ito, ang lahat ng pinagbatayan ni Evan ng kanyang otoridad, ng kanyang kontrol, ay nagsimulang gumuho. Tahimik sa harap ng lahat at sabay-sabay. Ang kanyang mundo ay unti-unting nawawalan ng pundasyon. At sa aking puso, alam kong ito ay simula pa lamang.
Ang tunay na paghaharap ay nalalapit na. Ang silid ng pagpupulong ay mas malamig kaysa sa aking inaasahan. Isang uri ng lamig na nagpapatalas ng iyong isipan, gusto mo man o hindi. Maaga akong dumating. Pinili ko ang silya sa dulo ng mesa, hindi dahil sa estratehiya, kundi dahil sa nakasanayan ko na. Mula doon, malinaw kong makikita ang lahat, ang pintuan, ang mga bintana, at ang mga mukha ng bawat isa pagpasok nila. Nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan, isang katahimikan sa loob na matagal nang nawala. Ang mesa ay malaki, makintab, sumasalamin sa mga ilaw sa kisam. Ang bawat silya ay maayos na nakalinya, naghihintay ng mga taong upo. Ito ay isang formal na lugar, isang lugar para sa mga seryosong usapan. Sa kanan ko, nakaupo si Daniel Price, ang aking abogado. Ang kanyang mga folder ay nakasalansan ng maayos, ang kanyang ballpen ay nakahanay sa gilid ng mesa. Isang maliit na kumpirmasyon ng pagiging handa. Isang pagtango. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng matinding kapanatagan. Sa harap ko, 3 bagay lamang ang nakalatag, ang aking identification card, ang deed of sale ng aking bahay, at ang kopya ng Notice of Termination of Occupancy. Ito ang aking mga patunay, ang aking mga sandata. Hindi ako nakaramdam ng pagkatakot. Nakaramdam ako ng dignidad. Eksakto 10:00 ng umaga, bumukas ang pintuan. Pumasok si Evan, mabilis ang kanyang paggalaw, ang kanyang mga balikat ay nakakakuyom, ang kanyang panga ay mahigpit na nakakakagat, tila naghahanda para sa isang suntok. Ang kanyang kamiseta ay gusot, ang kanyang necktie ay maluwag, at ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula, marahil ay galing sa isang gabing hindi niya nagustuhan. Sa likuran niya, sumunod si Ana, isang hakbang lamang ang layo, nakakapit sa kanyang bag ng 2 kamay, tila iyon na lamang ang tanging matatag na bagay na natitira sa kanyang mundo. Hindi niya ako tiningnan sa simula, ang kanyang tingin ay nakakakuyom sa sahig. Pakiusap, umupo kayo, mahinahong sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado, propesyonal. Hindi tayo narito para maglaro. Biglang bumagsak si Evan sa isang silya. Nagtatrabaho kami ng husto. Ilang taon na kaming nakatira sa bahay na iyon. Hindi niyo kami basta-basta pwedeng paalisin. Ang kanyang tono ay puno ng galit, ng pagtatanggol. Ngunit para sa akin, ito ay walang saysay. Naghintay lang ako. Pinayagan ko siyang magsalita. Natutunan ko sa buhay na laging inilalabas ng mga tao ang kanilang tunay na pagkatao kung bibigyan mo lang sila ng sapat na pagkakataon. May mga karapatan kami, patuloy ni Evan, ang kanyang boses ay tumataas. Mayroong batas na tinatawag na adverse possession. Nanirahan kami doon ng hayagan. Alam ng lahat na iyon ang aming tahanan. Pinakinggan ko ang kanyang mga salita. Isang pagtatangka na gamitin ang batas, ngunit may maling pagkaunawa. Tiningnan ko siya sa ibabaw ng aking salamin. Hindi iyan ang ibig sabihin ng adverse possession, sabi ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit may bigat ng kaalaman. Siyempre sasabihin mo iyan, sabi niya, may halong panunuya. Gumugol ako ng 30 taon sa pagrerehistro ng mga claim sa ari-arian, sagot ko. Ang aking mga salita ay puno ng karanasan. Ang adverse possession ay nangangailangan na ang may-ari ay walang alam at hindi nababayaran. Ako ay nanirahan doon. Ako ang nagbayad ng lahat. At ako ay lubos na may alam. Bawat salita ay isang bala ng katotohanan. Dahan-dahang itinulak ni Daniel ang deed of sale, ang titulo ng bahay, patungo sa gitna ng mesa. Hindi ito isang pagbabanta. Ito ay isang katotohanan. Malinaw ang pagmamay-ari, sabi ni Daniel. Walang lise. Ang pahintulot na manirahan ay binawi na. Ang notice ay balido. Bumaling si Evan kay Ana, ang pagkataranta ay biglang sumilay sa likod ng kanyang galit. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na hindi ito makatarungan. Si Ana, na kanina patahimik, ay sa wakas ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng dating lambing, ang ina. Na laging nag-aayos ng lahat ng tahimik. Ngunit hindi niya yon nakita. Ang nakita niya ay isang babaeng matatag, puno ng determinasyon. Isang bagong ako. At sa sandaling iyon, alam kong dumating na ang pinakahihintay na oras para lumabas ang lahat ng katotohanan. Sa loob ng silid ng pagpupulong, matapos kong ilatag ang aking katotohanan sa likod ng batas, bumaling si Evan kay Ana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta, isang bagay na nakatago sa likod ng kanyang galit na pananalita. Sabihin mo sa kanila, Ana.
Sabihin mo na hindi ito makatarungan. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi na sa galit, kundi sa desperation. Humihingi siya ng tulong, ngunit hindi sa akin, kundi sa aming anak. Si Ana, na kanina patahimik, ay sa wakas ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa aking mukha, naghahanap ng pamilyar na lambing, ng dating Margaret na laging handang ayusin ang lahat ng tahimik, ang ina na laging handang magpatawad. Ngunit hindi niya yon nakita. Ang nakita niya ngayon ay isang babaeng matatag, may paninindigan. Ang dating Margaret ay nawala, at isang bagong ako ang nakaupo sa harap niya, handang ipaglaban ang sarili. Ma, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, puno ng pagkalito. Sabi niya, nag-ipon kami. Sabi niya, lahat ay kontrolado. Ang kanyang mga salita ay tila mga huling piraso ng buhangin na dumudula sa kanyang mga daliri, na ipinipilit pa ring hawakan ang isang pangakong matagal nang naglaho. Iyon ang aking pagkakataon. Ang pag-ipon ay nangangailangan ng mga numero, Ana, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, matatag, puno ng kaalaman. Hindi ito pag-atake, kundi paglalahad ng katotohanan. Dahan-dahan, umabot ako sa aking folder at inilagay ang ilang dokumento sa mesa. Mga bank statements, mga loan notices, isang brokerage summary na nakalimbag sa itim at puti. Hindi sila pininturahan ng matatamis na salita o walang laman na pangako. Ang mga ito ay mga katotohanan. Ano ito? Bulong ni Evan, pilit na inabot ang mga papeles. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ngunit mabilis na hinarangan ng kamay ni Daniel ang kanyang paggalaw. Hayaan mo siyang magbasa. Kinuha ni Ana ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa simula, pagkatapos ay bumagal, at sa huli ay nanigas. Ang kanyang hininga ay tila nahirapan. Nakita ko ang eksaktong sandali kung kailan napalitan ng pag-unawa ang pag-asa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot, at ang kanyang labi ay nanginginig. Negatibo, sabi niya ng mahina, tila ba hindi niya lubos na maintindihan. Wala rito. Mas masahol pa kaysa sa wala, sabi ko, kinwenta ang lahat. Utang. Mga margin calls, mga lugi na paulit-ulit na pinagsama. Ang bawat salita ay isang martilyo, nagwasak sa kanyang ilusyon. Sumandal si Evan, ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Pansamantala lang iyon, sabi niya, mahina ang kanyang boses, puno ng pagsisisi. Dapat ay bumalik na ang merkado. Kaya kailangan mo ang aking bahay para magpalipas ng oras, sabi ko, ang aking tinig ay matalim, ngunit puno ng katotohanan. At ang aking pananahimik para manatiling buhay ang iyong kwento. Pinukpok niya ang kanyang kamay sa mesa, ang tunog ay malakas at nakakagulat. Ako ang manugang mo. Ang pamilya ay tumutulong sa pamilya. Ang kanyang huling pagtatangka na gamitin ang kultura at relasyon. Ang pamilya ay hindi nagpapatahimik sa mga matatanda, sagot ko. Ang aking boses ay matatag, puno ng otoridad na matagal nang nawala. Ang pamilya ay hindi nagbibigay pondo sa mga kasinungalingan. Tumayo ako. Dahan-dahan, may layunin. Ang buong silid ay sumunod sa akin, nahulog sa isang malalim na katahimikan. Narito ang mga tuntunin. Ang aking mga salita ay malinaw, walang pag-aalinlangan. 30 araw. Walang extension. Ang mga kagamitan at account na nakapangalan sa akin ay mananatiling sarado. Anumang pagtatangka na takutin o guluhin ako ay idodokumento at idedemanda ng legal. Kapag kinuha ko ang aking mga gamit, inaasahan ko na walang paghaharap. Ang mga balikat ni Rachel ay nanginginig. Si Evan ay walang imik. At isa pa, idinagdag ko, bumaling sa aking anak. Ang sandaling ito ang pinakamahirap. Ang gagawin mo ngayon ay ang iyong pagpili. Maaari kang manatiling nakatali sa isang lalaki na ginugol ang 4 na taon sa paggastos ng iyong kinabukasan, o maaari kang lumayo at buin ang sayo. Hindi ko bibigyan ng pondo ang alinman sa mga desisyong iyan. Isinara ni Daniel ang kanyang folder. Tapos na ang pagpupulong na ito. Habang naglalakad ako papalabas ng silid, dumaan ako kay Evan. Huminto ako sandali, sapat lang para makasabi ng mahina. Inakala mong ang aking pasensya ay pahintulot. Ang pagkakamaling iyon ay magiging mahal sa'yo. Ang pinto ay sumara sa likuran ko ng may mahinang pag-click. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang batas ang nagsalita ng mas malakas kaysa sa kanyang boses. Ang paghaharap ay tapos na. Ngunit alam kong ang tunay na laban ni Rachel ay magsisimula pa lamang. Mabilis na dumating ang mga bunga ng paghaharap.
Habang papalapit ako sa hotel, ang aking telepono ay umuugong na. Hindi na ito galit. Hindi. Ngayon, ito ay isang bagay na mas manipis, mas marupok. Takot. Ang takot ay mas mabilis kumalat kapag wala nang mapagtataguan. Si Danielle Price ang unang tumawag. Ang kanyang boses ay sukat, propesyonal. Kinausap ni Evan ang kanyang employer, Ma'am Teresita, matapos ang pagpupulong. Emosyonal siya, nag-akusa. Kinopyahan niya ang mga taong hindi niya dapat kinopyahan. Magkakaroon ng mga posibleng kahihinatnan para sa kanya. Napapikit ako ng sandali. Si Evan ay laging naniniwala na ang lakas ng boses ay maaaring pumalit sa kapangyarihan. Ngunit sa maling silid, sa maling panahon, ito ay nagdulot sa kanya ng mas malaking pinsala kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang labis na kumpiyansa ay unti-unting lumulubog sa harap ng katotohanan. Kinagabihan, habang lumalambot ang liwanag sa labas at lumalamig ang lungsod, umugong ang aking telepono na may pangalan ni Ana. Sinagot ko. May kakaibang tibok sa aking dibdib. Ito ay isang sandaling matagal ko nang hinihintay, ngunit puno rin ng pag-aalala. Hindi ako sumakay sa kotse, sabi niya agad, ang kanyang boses ay patag, halatang pagod. Ang bawat salita ay may bigat ng pagod, ng pagkalito, ngunit mayroon din kakaibang lakas. Nagsisisigaw siya sa parking lot. Sabi niya, may utang daw ako sa kanya ng katapatan. Umalis lang ako. Mabuti, mahina kong sabi. Ang isang simpleng salita, ngunit naglalaman ng malalim na pag-unawa. Sa wakas, ang aking anak ay nagsimulang gumawa ng sarili niyang desisyon. Nasaan ka ngayon? Nakatupil ako sa isang bench. Hindi ko alam kung saan pupunta. Ang kanyang boses ay tila isang nawawalang bata, ngunit alam kong sa ilalim ng pagkalito na iyon ay mayroong kakayahan. Alam mong magtrabaho, sabi ko. Ang aking boses ay malumanay, ngunit matatag. Hindi ito pagmamaliit, kundi pagpapaalala ng kanyang kakayahan. Alam mong huminga. Simulan mo dyan. Iyon ay ang aking payo. Hindi ko siya binigyan ng pera o ng isang lugar na tutuluyan. Binigyan ko siya ng direksyon, ng isang paalala sa kanyang sariling lakas. Tahimik siya sa isang sandali, pagkatapos ay tinanong niya ang tanong na matagal ko nang hinihintay. Ang tanong na naglalaman ng kanyang pinakamalalim na takot. Kung iwanan ko siya, magiging nanay ko pa rin ba kayo? Naramdaman ko ang bigat ng tanong na iyon sa aking dibdib, hindi bilang sakit, kundi bilang isang matinding grabidad. Ito ay ang esensya ng aming relasyon. Palagi akong magiging nanay mo, sabi ko, ang bawat salita ay galing sa kaibuturan ng aking puso. Ngunit hinding-hindi na ako magiging kanlungan mo mula sa mga kahihinatnan na hindi akin. Ito ay isang matinding pag-ibig, isang pag-ibig na nagtatakda ng mga hangganan, isang pag-ibig na nagtuturo ng responsibilidad. Bumuga siya ng isang mahaba at nanginginig na hininga. Sabi niya, sinira mo raw ang pamilya namin. Hindi, Ana. Huminto lang ako sa pagbabayad para sa kasinungalingan. Hindi iyon pagsira. Iyon ay katotohanan. Ang katotohanan ay maaaring masakit, ngunit ito rin ang nagpapalaya. Kinagabihan, natulog si Ana sa sopa ng isang kaibigan. Ito ay isang simula. Ang susunod na umaga, pumirma siya ng isang short-term lease sa isang maliit na studio apartment malapit sa kanyang trabaho. Ito ay may manipis na dingding at isang bintana na nakaharap sa isang eskinita, ngunit iyon ay kanya. Sarili niya. Binuksan niya ang sarili niyang bank account. Kinanselan niya ang pinagsamang credit line. Hindi niya sinabi kay Evan kung saan siya nakatira. Bawat hakbang ay isang pagpapalaya, isang pagbawi ng sarili. Isang linggo ang lumipas, muli siyang tumawag sa akin. Ang kanyang boses ay iba, mas malinaw. Nagkita ako sa isang abogado, sabi niya. Magfa-file ako ng divorce. Hindi ako nakapagsalita ng isang sandali, hinayaan kong lumapag ang mga salita sa pagitan namin. Pagkatapos, sinabi ko, ipinagmamalaki kita. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na may bahid ng pagdududa, ngunit mayroon ding bahid ng kaluwagan. Patuloy kong iniisip kung ibinalik mo lang ang internet, kung inayos mo lang ang card, babalik sana ako. Hihingi ako ng tawad. Nandoon pa rin ako. Alam ko, sabi ko. Kaya hindi ko ginawa. Nag-usap kami ng matagal noong gabing iyon. Hindi tungkol kay Evan, kundi tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang mga takot, sa kakaibang kaluwagan ng pagbabayad ng sarili niyang renta. Tungkol sa pag-aaral ng halaga ng mga grocery kapag walang nagliligtas sa iyo.
Nang matapos ang aming tawag, umupo ako sa gilid ng kama at may naintindihan akong may ganap na katiyakan. Hindi kailangan ng aking anak ng pagliligtas. Kailangan niya ng isang pinto. At sa pamamagitan ng pagsasara ng isa, sa wakas ay naipakita ko sa kanya kung paano magbukas ng isa pa. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay dahan-dahang nagsisindi. Sa kung saan, si Evan ay nagsisisigaw pa rin sa mga walang laman na silid. Sa kung saan pa, si Ana ay natututo kung gaano katahimik ang kalayaan. At sa kauna-unahang pagkakataon simula nang sabihin niya sa akin na umalis, ang bahay ay hindi na ang sentro ng kwento. Ang mga tao na ang sentro. Ang simula ng isang bagong kabanata para sa bawat isa sa amin. Nang ika-30 araw ay dumating ng walang anumang seremonya. Hindi ako nagising na may takot sa dibdib o anumang labis na pag-asa na magdudulot lamang ng bigat. Nagising ako tulad ng dati, bago pa man lumipat si Evan sa aking tahanan. Kalmado. Malinaw ang isip. Walang pagmamadali. Tahimik akong gumawa ng kape sa silid ng hotel, tumayo sa may bintana, at pinanood ang lungsod na dahan-dahang gumising. Ngayon, hindi ito tungkol sa paghaharap. Ito ay tungkol sa pagtatapos. Ipinilit ni Daniel na huwag akong naroroon. Hayaan mong ang papel ang tapusin ang trabaho, sabi niya. Hayaan mong huminga ang bahay bago ka bumalik. Kaya umalis ako ng bayan ng umaga. Nagmaneho ako pakanluran hanggang sa manipis ang mga gusali at bumukas ang daan sa maputlang liwanag ng disyerto. Umupo ako sa isang tahimik na cave, nag-order ng toast at itlog, at nagbasa ng libro nang hindi masyadong mabilis ang paglipat ng pahina. Bawat oras, umuugong ang aking telepono, ngunit hindi ko ito minadali. Hinayaan ko itong tahimik na magpahinga sa tabi ko. Alam kong darating ang mga balita sa tamang oras. Pagpatak ng 9:47, isang mensahe ang lumabas, naglo-load na sila ng truck. Pagpatak ng 10:12, ibibigay na ang mga susi. Pagpatak ng 11 inventory completed, minor damage noted, locks intact. Pagpatak ng 11:30, umalis na sila. Iyon lang. Walang sigawan. Walang mga dramatikong tawag. Walang huling pag-aakusa. Isang truck lang ang umalis sa isang bahay na matagal nang nagdala ng bigat na hindi nito dapat dalahin. Ang katahimikan pagkatapos ay napakalinaw. Bumalik ako ng hapon. Ang gate ay madaling bumukas. Ang susi ay umikot ng walang pagtutol, tila ba kinikilala ng bahay ang aking kamay. Sa loob, ang hangin ay medyo bilasa, mabigat sa bakas ng mga boses na matagal nang bumubuo sa ingay. Ang sala ay tila mas malaki nang wala ang sofa na inangkin ni Evan tulad ng isang trono. Ang mga maputlang rektanggulo sa dingding ay nagmamarka kung saan nakasabit ang mga larawan. May mga maliliit na butas na naiwan kung saan nakakabit ang mga screen at bracket na pinuno ng iba. Binuksan ko ang bawat bintana. Ang simoy ng hangin ay dumaloy sa mga silid tulad ng isang naglilinis na hininga, itinaas ang mga kortina, inikot ang alikabok na matagal nang nakahimpil sa mga sulok. Walang nagmamay-ari sa mga bakas na yon, walang nag-aalala sa kanilang pagiging naroroon. Inikot ko ang aking mga manggas, naglagay ng mainit na tubig at panlinis sa isang timba, at nagsimula sa sahig. Mayroong isang bagay na lubhang tapat sa paglilinis ng isang espasyo pabalik sa iyong sarili. Walang mga talumpati. Walang mga saksi. Trabaho lang. Patuloy na paglilinis. Nilinis ko ang mga baseboards. Pinunasan ko ang mga estante. Naglabas ako ng mga supot ng mga bagay na walang sinuman ang mawawalan. Mga lumang magasin, sirang mga kable, kalahating botelyang anumang inakala ni Evan na kailangan niya. Nang dumating ang pintor kinabukasan, pinili ko ang kulay ng walang pag-aalinlangan. Peach, sabi ko, mainit, tahimik. Sa paglubog ng araw, ang family room ay dahan-dahang lumiwanag. Hindi na ito isang lugar ng digmaan, kundi isang lugar na sadyang ginawa para tirahan. Ibinalik ko ang aking silya sa may bintana. Inilagay ko ang maliit na mesa sa tabi nito. Nagtimpla ako ng tsaa at hinayaan ang takure na umawit ng walang takot na magkaroon ng reklamo. Ang bahay ay hindi nakaramdam ng pagtatagumpay. Nakaramdam ito ng pagbabalik. Isang balik loob. Kinagabihan, may kumatok sa pinto. Magalang. May sukat. Alam ko kung sino yon. Si Ana ay nakatayo sa beranda, ang kanyang mga kamay ay nakatikom, ang kanyang mga mata ay maingat, ngunit matatag.
Hindi siya umusad hanggang sa tumango ako. Maaari ba akong pumasok? Tanong niya. Bilang bisita, sabi ko. Pumasok ka. Tumingin siya sa paligid ng dahan-dahan, tinitignan ang mga pitch na dingding, ang katahimikan, ang kawalan ng tensyon na matagal niyang inakala na normal. Bumuntong hininga siya na tila ba matagal nang pinipigilan ang kanyang hininga. Iba ang pakiramdam, sabi niya. Iba na, sagot ko. Umupo kami sa mesa na may 2 tasa sa pagitan namin. Walang mga akusasyon. Walang mga paghingi ng tawad. Kasalukuyan lang. Ang bahay ay hindi na isang bagay na pinaglalabanan. Ito ay sa wakas ay tahanan muli. Ang katahimikan na sumunod ay nagulat sa akin. Hindi ang uri ng kawalan, hindi ang uri ng kirot, kundi ang matatag na katahimikan ng isang lugar na hindi na kailangang maghanda para sa anumang bagay. Sa umaga, ang liwanag ay dahan-dahang gumagalaw sa mga pitch na dingding, walang humahamon. Nagtimpla ako ng kape nang hindi tiniting. Ito ang natutunan ko, ang pagmamahal na walang hangganan, nagiging pag-abuso. Ang pananahimik sa kawalan ng galang. Hindi kapayapaan, kundi pahintulot. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi sumisira ng pamilya. Ibinubunyag nito ang totoo. Ipinakikita kung sino ang nagpapahalaga at sino ang umaabuso. Ang pagmamayari ay higit sa titulo. Ito ay karapatang pumili kung paano katahimik ang iyong silid. Kung ikaw ba ay nakikita sa sarili mong tahanan. Kung naramdaman mong maliit ka, pakinggan mo ako. Bawiin mo ang espasyo mo. Piliin mo ang kapayapaan. Kwentuhan mo ako. Anong aral ang nakuha mo? Saan ka nanonood?